Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang panguna ng episode 868 ng Ride on the Ministry. Araw po ng Friday, Biyernes, August 12, 2022. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa banal mong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Muli, Panginoon, ay kami po ay gabayan ninyo sa aming gawain. Sa patnugot ng iyong banal na Espiritu, dulutan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng pagkaunawa at gayon din, Panginoong Diyos, ng kapanatagan sa aming mga diwa, sa aming mga puso, at gayon din ang maayos nawan na kalagayan ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga karaydon sa Panginoon Diyos, at tayo po'y tumungo doon sa ating sini-series. At nandun po tayo, nandun chapter 4, ng sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Ephesians 4, verses 7 to 11. At ang ating tinatalakay ay merong kinalaman sa mga kaloob ministeryo, the ministry gifts na tinukoy na Apostol Pablo. So, dinaanan natin ang ating pagtalakay sa patungkol sa mga apostles at gayon din ang patungkol sa mga prophets ng ating Panginoon. Pero kahapon ay wala tayong gawain sapagkat merong napakahalagang pulong na maaga at inabot hanggang hapon. Kaya wala tayong live streaming kahapon. Pero ngayon ay nandun naman tayo sa kabahagi ng ministry gifts patungkol naman sa mga evangelists na mahalaga ang papel sa gawain ng ating Panginoon sa Iglesia. So, ang sinasabi ng verse 11 ng ating passage, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol. Ang iba ay propeta, ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at mga guro. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng verse na yan, na siya naman ating tatalakayin, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pinapasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay nga naman very creative. Sa lahat ng kanyang mga naging kaparaanan at paggawa upang ang kanyang itinatag
at ipinagkatiwala na iglesia, lalo na sa usapin ng apostolic ministry, sa iba't ibang diversified ministries, both intentional and even specialized ministries na dapat na pinagkakaabalahan ng iglesia ng ating Panginoon. At salamat sa Kanya sapagkat hindi lamang apostles ang Kanyang ipinagkaloob, hindi lamang mga propeta, kundi maging ang mga evangelists. Well, kapag sinasabing evangelist ay it may be a pastor. At the same time, meron siyang taglay na kaloob bilang pwede rin ng isang laiko na mananampalataya na maging evangelist ng ating Panginoong Jesucristo. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang mga ebanghelista ng ating Panginoon, katulad po ng mga sinauna, mga sinundan at gayon din ang mga pangkasalukuyan na mga evangelist ng ating Panginoon. Yes, lahat ng mga iyan ay kabahagi ng bagong tipan na mga tinawag, mga pinili at gayon din na hinirang, itinalaga at sinusugo ng ating Panginoong Jesucristo. They themselves are indeed men and women of God. Yes, baga ikaw at ako at tayong lahat ay merong ganitong ginagampanan sa ating buhay espiritual na naihahayag natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang bawat evangelist ng ating Panginoon ay talaga naman pinagkalooban. Mga tinatawag na gifted children and workers of the Lord Jesus Christ, and indeed commission. Inatasan, kinomisyon ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ng banal na presensya, ng kapangyarihan, ng pagkilos, ng gabay, ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng kanyang mga salita na siyang ipinapahayag sa mga tao na nagiging konteksto ng gawain ng evangelism, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Kaya ang pagkakatawag, pagkakapili, pagkatalaga, pagkahirang at paghahayo ng mga evangelist ni Lord Jesus ay upang sa ganon ay ipangaral ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, lalo na sa mga tinatawag natin di umano na hindi pa tiyak, na sila'y nakatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sila na kung saan ay hindi pa nakarinig o nakarinig man, pero wala pang tiyak na pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon so that they themselves ay maging kabahagi din sa mga tinatawag na children of God saved by God in Jesus Christ. At gayon din ng mga ebanghelista ng ating Panginoon, ay sila po ay merong napakahalagang ginagampanan upang sa ganon ay
tumulong sa pagtatatag ng mga bagong gawaing ministeryo o misyon. It may be in the city, in the municipality, in the community, at gayon din, it may be in the school, it may be in the market, sa jail, hospital, or wherever. Mga karaydon sa Panginoon na nagkakaroon po ng kaganapan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya napakainam at napakaganda na ang iglesia ng Panginoon ay mayroong mga naproproduce na nagsisilbing mga evangelist ng ating Panginoon. Kaya nga ho, kapag ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, na kung saan ay lagi-lagi na meron pong kaakibat na dala na mensahe ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus, upang sa ganon ang bawat mensahe na yan ay nakapag-aalay ng bawat pagkakataon upang ang tao na nakakarinig ng Ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan ukol kay Hesu Kristo ay mabigyan ng pagkakataon upang makinig, upang tumugon sa alok na yon ng pagliligtas ng Panginoon, at gayon din ang kabahagi din na kapangyarihan na naidudulot ng mensahe ng good news sa pangalan ni Hesu Kristo. Dahil ayaw natin na tayo lamang ang nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yes, tayo bilang iglesia ng Panginoon ay nais natin na lalo pang mapalawak ang gawain ng pamamahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Lalo na tayo na mga people of God, children of God, tayo na mga Christian na believers, tayo na kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon na inaasahan tayo ni Lord na maging kabahagi ng gawain na ito. It may be in the forefront of preaching the gospel, the good news of salvation. It may be through our other support and making this ministry of evangelism to flourish, to expand, yes, na makarating sa iba't ibang dako ng nasasakupan ng ministeryo at misyon ng iglesia na ating pong kinabibilangan. Well, mga kapatid sa Panginoon, ang halimbawa nito ay si Philip. Si Felipe na naging lingkod din ng Panginoon at tinagurian na siya po ay evangelist. Yan ay napagdaanan na natin ng ating pong sinisiris ang Acts, the book of Acts, the Acts of the Apostles, the Acts of the Holy Spirit. Di po ba mga karaydon sa ating Panginoong Diyos? Lalo na nung napakahalagang pagtungo ni Apostol Pablo doon sa Jerusalem, sa Caesarea, na kung saan doon ay kanyang namit itong si Felipe, si Philip, na ebanghelista na maging lingkod ng Panginoon at kabahagi po sa 7 na mga lingkod ng ating Panginoon. Kung titignan ninyo ang chapter 21, hopefully, ng the book of Acts,
lalo na ang mismong versikulo 8 na kung saan ay tinutukoy patungkol kay Philip na siyang pinuntahan ni Pablo sa kaniyang tahanan. Kaya nga po ang kaganapan ng kasaysayan ng early church, lalo na sa gawain ng evangelism, mga karaydon sa Panginoon, ay tunay nga naman na nagbibigay po sa atin ng malinaw na larawan sa napakahalagang gawain po ng evangelism, na kung saan ay naaayon po sa bagong tipan na pinamamarisan na siyang tinutularan natin sa gawain na napakahalaga patungkol sa evangelism. Kaya nga ho, si Felipe o si Philip bilang evangelist ng ating Panginoon ay nangaral ng ebanghelyo patungkol kay Jesucristo, yung good news of salvation. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, you may check the Acts of the Apostles or the Acts of the Holy Spirit, partikular doon sa chapter 8, verses 4 to 5 and even verse 35, na yan ay patungkol sa ginampanan na kaniyang evangelism work as guided by the Holy Spirit, na kung saan ay kanyang nakatagpo mismo ditong si Felipe, sino yung pinunong Ethiopia. Yes, doon mismo sa, mga kapatid, sa dakong iyon na pinangyarihan. Gayon din, mga kapatid sa Panginoon, sa pamagitan ng matapat na pagtugon sa gawain ng ebanghelismo, marami na kung saan ay nangaligtas. Marami na kung saan ay nabautismuhan. Marami na kung saan ay nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Di pa, mga kapatid sa Panginoon? Yes, halimbawa na lang ang nangyari na kung saan ay pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na nakasaad doon sa chapter 8 ng Acts, verses 6 and 12. Mga kapatid sa Panginoon, pero maganda na basahin natin yung kabuuan ng chapter na yon. Well, mga kapatid sa Panginoon, sa mga nangyayaring mga signs and wonders at gayon din sa mga miracles, mga nangyaring mga healings at gayon din ang mga nangyaring mga deliverance from evil spirits, accompanied, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sa mga powerful na mga preaching of evangelists, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, tunay nga naman na malaki po at marami po ang nagagawa. It is not because of the personality, the knowledge and wisdom, and even the gifted talents of evangelists, kundi mismo yung suma sa kanila o suma sa atin na tinanggap na si Jesucristo, yung pananampalataya mayroon at gayon din yung taglay na kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos, gumagalaw, gumagawa, at gayon din ang mga powerful na mga mensahe at revelasyon at provision na mismo ng ating Panginoong Diyos, na siya naman na kung saan ay kinikilala. Na siya naman na kung saan ay laging sinasabi na to God be the glory, ang kalwalatian ay lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung titignan ninyo, pakikinggan ninyo ang bawat evangelist ng ating Panginoon ay nag-uumapoy, nag-aalab ang bawat lumalabas na katitikan ng mga sinasabi. Because
yan ay pinagpapala at gayon din yan ay empowered by the Holy Spirit of God in Jesus Christ, mga ka-ride-on sa Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, maaari natin i-check kung anong sinasabi ng chapter 8, verses 6 to 7 and even verse 13, nung naganap ang pangangaral doon mismo sa Samaria patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang mga ebanghelista ng ating Panginoon ay naroon ang marubdob, malalim na malasakit. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na ang mga konbertido, na bunga ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang desire at malasakit, hindi lamang yung kanilang makilala. Si Lord Jesus, hindi lamang yung matanggap nila, si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi at the same time, ay marireceive din nila ang presence, ang kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay that will lead them into a new life in the Lord Jesus Christ towards spiritual growth, yes, towards the arena of becoming part of the Church of God. Baka sakaling pagdating ng tamang panahon ay sila din ay maging evangelist ng Panginoon, baga maging pastor pa at maging mga takapagturo ng Bible study at maging sa mga specialized ministries na maaari nang gawin dahil merong nangaral sa kanila. Dahil merong kinasangkapan ng Diyos upang sila ay ma-inspire, upang sila ay madalhan ng mabuting balita ng kaligtasan, upang sila ay naalalayan sa mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon, patungkol sa salita ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang gawain ng evangelism and mission should always be the primordial part of the totality of the existence and ministries and missions of the church. Kaya nga po, ang iglesia na walang gawain ng evangelism at misyon, iyan mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay nagsisilbing maintenance lamang. Yan ay nagsisilbi na kung saan kung ano sila noon, yun pa rin sila at gayon din, yun pa rin sila sa darating na bukas. Walang paglago at walang pagdadagdag at gayon din walang naproproduce na mga karagdagang mga lingkod ng Panginoon na kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos. Well, i-check natin mga kapatid sa Panginoon ang mga pambihira at mga powerful na mga pangangaral na nakasaad mismo sa Acts of the Apostles, at the same time the Acts of the Holy Spirit. Mga kapatid sa Panginoon, sa pangangaral ni Pedro, yes, doon sa Efeso at gayon din ang pangangaral ng mabuting balita doon sa Samaria at gayon din sa lahat ng napuntahan, including the Apostle Paul and all others na nagsilbing mga lingkod at evangelist ng ating Panginoong Jesucristo. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga evangelist ng ating Panginoon, yan ay napaka-esensyal. Yes, saan? Sa layunin at misyon ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo para sa iglesia na kanyang itinatag. Para sa iglesia na kanyang inaasahan
na magiging marubdob ang gawain ng evangelism and mission, sapagkat yan ay bahagi sa napakahalagang mandato ng ating Panginoong Jesucristo, Kristo Jesus. Kaya nga ho, ang sino mang iglesia ng ating Panginoon na kung saan ay hindi po pinagukulan ng pansin ito. Ang iglesia na kung saan ay wala pong pagpapahalaga sa gawain na ito, o dili kaya ay nagkukulang sa napakahalagang gawain na ito, ibig sabihin natin na nawawala yung seriousness, yung enthusiasm, yung encouragement, at gayon din yung supporting ministry upang sa ganon ay mas lalo na maging maalam, mas lalo na maging expandable ang gawain ng evangelism at mission ng ministries ng iglesia ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, marami na kung saan ay hindi ho napag-uukulan ng mayoryang pansin ng gawain na ito. Yes, na siya namang dinidesire mismo ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo, winning souls. Yes, converting a people, yes, unto the Lord Jesus Christ, na siyang primordial na mandato ng Panginoon sa iglesia, sa mga workers, at gayon din sa mga kaanib ng ating iglesia na ating pong kinabibilangan, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, may mga churches na kung saan hindi lamang maintenance na church. May mga churches na kung saan ay nagiging static na church. Anong ibig sabihin ng static, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Yan ang ibig sabihin ay lacking in movement, lacking in action, lacking in responding, lacking in change. Kaya mga kapatid sa Panginoon Diyos ay parang okay na lang yung kalagayan ng iglesia na kung saan ko anong meron yun na. Walang pag-usad, walang paglago. Mga kapatid sa Diyos, hindi po tayo nanghuhusga. Pero merong mga ganyang sitwasyon na nangyayari po sa mga churches. E di mas mabuti at praise the Lord, hallelujah sa Kanya, kung ang lahat ng mga churches ay isa ito sa pangunahin na mga gawain ng iglesia. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung ang iglesia ng ating Panginoon ay nagiging static na wala ng desire for growth, wala ng desire for evangelistic and missionistic movement, action for a radical change, mga ka-ride-on sa Panginoong Diyos, yan ay dumarating yung pagkakataon na kung saan ay walang bisa na ang paglago ng iglesia at gayon din ang di umano na evangelistic and missionary work ng church. Kaya nga po, the very nature of the existence of the church, a church that reaches out people, a church that reaches out family, a church that reaches out the communities, a church reaches out beyond our comfort zone. Are you with me, mga karaibon, sa ating Panginoon Jesus? Kaya nga ito po ay talaga na very essential na hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, ang iglesia ng Panginoon, lalo na ang mga manggagawa ng Panginoon at gayon din sa mga leader like at gayon din mga kanib ng bawat iglesia,
na kung saan ay nandun lagi sana yung init, yung alab ng pagpapahalaga ng mga gawain na mga ganito, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, at gayon din yung patuloy na pagpapahalaga sa mga nabanggit na ni Apostol Pablo na mga spiritual gifts. Yes, ang mga ministry gifts na kailangan po natin. Yes, upang tayo pong lahat ay kinakasangkapan ng Panginoon na mabisa at makapangyarihan upang ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan ay madala saan man tayo dinadala ng ating Panginoon na konteksto ng ating pagtugon sa kanyang panawagan, at gayon din sa pagtupad natin sa kanyang mandato, at gayon din bilang kaisa sa kabuuan ng iglesyang minamahal natin, sa iglesyang ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos, for the furtherance of the gospel, for the expansion of His kingdom, and even for the continuing proclamation of the good news of salvation, the gospel. Maaasahan ba tayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Well, kinakailangan po siya ng ating deeper and wider commitment and dedication and passion kay Lord upang maging kabahagi sa napakahalagang gawain ng ating Panginoon. Not only to maintain, but to continue on and onward, makaka-ride on sa Panginoong Diyos, that earnestness we have, that tenacity we have. Yes, na kailangan po natin na gawin, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Kailangan po ang matapat at mataimtim na pagtugon natin. Kailangan po ang ating nagpapatuloy na kapahayagan ng ating marugdob na pag-ibig kay Lord, at gayon din ng ating malubos na malasakit para sa mga nangawawala sa mundong ito, nararapat na mabahaginan ng salita ng Panginoon. Yes, baka sakaling sila ay tumugon sa panawagan ng mensahe ni Lord upang sila ay madala sa paanan ng ating Panginoon sa Kristo, upang sila ay makaranas ng kagandahan at ligaya ng merong Jesucristo sa buhay, at gayon din ang naidudulot nito sa buhay sa pang-araw-araw. At gayon din na patuloy na mararanasan ng bawat isa na nadadala sa paanan ng ating Panginoong Diyos, that convicting and saving power of the Lord that Jesus Christ and His magnificent words, that indeed na nakapagbibigay po, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos an act of His saving power, yes, towards being justified by faith, to being sanctified by His Holy Spirit, towards Christian maturity, spiritual growth, and even towards, Christian perfection and the fullness of everything being prepared by the Lord Jesus Christ for each one of us. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, tingnan natin ang ating mga sarili. Maaari ba ako, Lord Jesus, na maging ebanghelismo? Maaari ba, Lord Jesus, na ako ay maging evangelismo? Yes, maging evangelist ng ating Panginoon. Yes, kung yan ang desire ng iyong puso, kung yan ang panalangin ng iyong puso, na yan ay isinasamo mo sa Panginoon, gamitin mo ako, Lord Jesus, maging doon sa pinakapayak na kaparaanan upang makapagbahagi, makapagpatotoo, makapag-testify. Baka gamitin ka pa ng Panginoon magturo ng Bible study, baka gamitin ka pa ng Panginoon sapagkat merong kang kakayanan mag-motivate, mag-encourage at mag-equip ng iba.
kung hindi man ikaw yung forefront na evangelist ng dahil sa iyong kakayanan. Well, nakapag-produce ka ng maaasahan na magiging karagdagang evangelist ng Panginoon. Well, in these modern days, mga ka-ride-on sa Panginoon, kailangan pa rin ni Lord Jesus ang mga magsisilbing evangelist. Kailangan pa rin ni Lord Jesus ang mga magsisilbing mga lingkod niya sa panahon na ito. Hindi man tayo maging apostol, hindi man tayo maging isang propeta ng Panginoon, baka naman pwede tayong maging evangelist ng Panginoon na hindi man tayo pastor, dahil ginagampanan natin ang humahayo, nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, nag-aanyaya tayo ng mga tao upang lumapit sa Panginoong Diyos. Binibigyan sila ng pagkakataon na makalapit, makapag-decide at gayon din na makapagtalaga ng kanilang mga buhay kay Lord, na tumanggap kay Jesus Christ at gayon din. Well, it's indeed a long process of spiritual journey. Pero ang mahalaga, yes, nagpapasimula tayo, ginagawa natin at nagiging bahagi tayo. Well, mga kapatid sa Panginoon, dyan lamang tayo at bukas ay tatalakayin naman natin ang patungkol sa Sam ay naging pastors. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mensahe ng buhay sa iyong hamon sa amin. Salamat Panginoon sa panulat na Apostol Pablo, salamat Panginoon sa Holy Spirit, salamat sa iyo Jesus Christ, salamat Panginoon sa lahat po ng iyong mga tinawag, pinili, tinalaga, hinirang, sinugo na naging apostoles, na naging propeta at mga naging evangelist at naging missionaries, pastors, deaconesses, volunteer workers, at gayon din ng mga tinawag mo na maging guro at gayon din sa mga specialized ministries. Lord Jesus, patuloy Panginoon na kami po ay inyong kasangkapanin sa anumang larangan, Panginoong Diyos, na kami ay suwak sa iyong gawain. Salamat po ng maraming salamat sa panibagong araw na ito, sa panibagong blessing, sa panibagong kalakasan, sa panibagong opportunity at sa lahat ng mga panibagong ipinaggalaw mo sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon po ay batiin po natin ang mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Ang kapatid na Remedios Rabanal Reynon Abat ng Marikina City, Metro Manila. Ang kapatid na Dobo sa Palimuot ng Brooks Point, Palawan. Gayon din ang kapatid na asawa ng pastor ito, kapatid na Lolita Gabriel ng Dinalupihan Bataan. Sam Bika Inioga ng Quezon City. Eder Ismael ng Malabon City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid sa Morley Layuzan ng Quezon City. Mary Grace Pascual Bernardino ng San Isabel. At gayon din ang kapatid na El Jane Martinez Pascua ng San Isabela, Candy Valdez Garcia ng San Jose City, Nueva Ecija, Allen Legaspi ng Lemery, Batangas, Marilyn Tangonan at gayon din ng Reverend Elmer Victoria. Hindi ko alam kung nakatira pa dyan sa bandang Olongapo City, Zambales. Nagkilala ko ang pastor na ito ng United Methodist Church. Hindi man katangkad, ano po, at yung kanyang buhok ay kulot. Yes. At gayon din ang kapatid na Reverend Florante Laureta. Si ito rin ay mula sa United Methodist Church diyan sa bandang Hirona, Tarlac. At gayon din ang Komare
Deaconess Gineta Cruzan Nakpil ng Quezon City. Yes, yan naman ay pagbati mula kay Bishop Tangonan, ayon kay Miss Tangonan at gayon din kay Diakonessa Lola B at sa buong pamilya. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nakikisaya sa masayang pagdiriwang ng birthday ng bawat kapatid na ito. Nasayaw man nila, gusto nila, talaga naman na birthday nila sa araw na ito. Yes, ito ay isa lamang sa maraming blessings na inyong pang ipinagkakaloob sa kanilang lahat. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa ang may birthday sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundong ito, kasama na rin, Panginoon, ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Lord Jesus, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, pagpalain mo pamilya na kanilang kinabibilangan, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga aspirasyon, ang kanilang mga pagsamo at kahilingan sa iyo, Diyos. Nawa ang pinagpalang araw na ito ay hindi po nila makalimutan na magsilapit sa inyo upang magpasalamat at magtalaga muli ng kanilang mga buhay at lahat pa na dapat na kanilang italaga't pagkatiwala sa iyo. Lord Jesus, marami pa po na darating na birthday nila sa mga darating na panahon, na inyo pong patuloy na pinagpapala at pinapasagana kasama na, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos sa banal lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angking, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin binamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparang, ang tahanan ngayon'y nagsasayang, ay ang pagpalain sa tuwi na, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din ang mga sanggol ng silang listener sa araw na ito. Siya naman natin ang kanilang mga pamilyang kinagagalingan. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. Kung mayroon kayong mga prayer request, type nyo, send ninyo.
At nang makita natin mamaya at may sama natin sa panalangin, kung merong may birthday sa inyong mga pamilya, type niyo ang kanyang pangalan at sabihin niyo birthday niya nang maisama din natin sa pagbati sa panalangin at gayon din sa pag-awit. Well, meron ba tayong mga prayer requests sa pagkakataon na ito? Yes, mula sa ating kapatid na Emily Tangonan Taklay ng Victoria, Tarlac. Magandang hapon po, Bishop. Maraming salamat. Magandang hapon din at magandang umaga na po. Sana po palagi niyo pong isama sa panalangin niyo po ang aking asawa na si Rodolfo Taklay. Please po, Bishop, po. Kasi po hindi po siya lubusan na gumaling po, Bishop. Yes. Kung nakikinig ka man, kapatid na Emily Tangonan Taklay, yes, inyong patuloy na kung sana i-claim, yes, na siya ay pinagaling na ni Lord. Kailangan na maniwala ka, sumampalataya ka, that the Lord can do something beautiful para sa iyong asawa, something favorable and something that you will see the greatness of God, the love of God. Yes. He being the good shepherd, yes, the good healer and provider. O aming Ama at aming Diyos, akin pong ipinagkakatiwala ang buong pamilya ng mga Taklay. Diyan sa bandang Victoria, Tarlac, lalo na, Panginoong Diyos, ang kalagayan po ng asawa ng kapatid na Emily Tangonan Taklay. Ang kapatid na Rodolfo Taklay na meron pa rin siyang pinagdadaanan patungkol sa kanyang kalusugan at pangangatawan. Lord Jesus, umasa kami na inyo pong ipagkaloob lagi araw-araw ang kapanatagan sa bawat puso ng bawat kabahagi ng pamilyang ito, Panginoon. Yes, Lord Jesus, umasa kami. And even to claim and declare, O Lord, that yes Christ ng kapatid na Rodolfo Taklay, pinagaling mo na siya at iyan ay aming claim. To please release to him, O Lord, that yes Christ through the presence, the power and the wondrous acts of your Holy Spirit, O Lord, that yes Christ, for Brother Rodolfo Taklay to experience the fullness of your miraculous healing. For him, O Lord, yes Christ, to be recovered fully, to be restored towards, yes, good health and wellness. Marapatin niyo, O Diyos. Pagpalain niyo maging kanilang mga kabuhayan, pagpalain niyo, Panginoon, kanilang mga pangailangan na financial at gayon din spiritual. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang bukirin diyan sa bandang Victoria, Tarlac. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at gayon din mula sa ating kapatid na Vilma Domingo, yes, ng Caloocan City, Quezon City, yes. Sad news, I have cancer. Hindi po si kapatid na Vilma ito, kundi yan ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Myrna Bennett na nandun sa California, na ito ay pinorwan niya lamang bilang prayer request. Sad news, I have cancer on my left breast. Yan ang sabi ng kapatid na Myrna Bennett. I will have MRI first, then I will be seen by a surgeon. I don't know when my surgery is. I hope soon. I cried when heard from my medical doctor
The result, yesterday, I called Greg and Melissa, cried again. After I did compose myself, I have faith and trust God. I'm not alone. God is with me and all my Domingo families and friends, my prayer warriors. Palapakan naman natin ang Panginoon at meron siyang lubos na pananalig, pagtitiwala kay Lord. I don't know what stage of the cancer and the treatment I will have. I will go through this midst of continue to pray for me. For sure, I cannot go home next year. God bless us all. Love you all. Yes, a message from tita niya po sa California, si Mirna Bennett po. Findings po sa kanya po. Yes. Salamat sa info at yan po ay atin pong in-acknowledge sa mga update na ganyan. Aming Ama at aming Diyos, naunawaan po namin. Dama namin, Panginoon, ng pinagdadaanan na karamdaman ng kapatid na Mirna Bennett dyan sa bandang California, USA. Lalo na sa panibagong finding, mismo sa kanyang kalalagayan, lalo na Panginoon ng kanyang cancer sa kanyang left breast. Patuloy, Panginoon, na inyo pong laging inihahanda ang puso, ang isipan, ang buhay, ang katawan ng kapatid na Mirna Bennett. Napatuloy, Panginoon, ang kanyang declaration na siya, O Diyos, ay sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo, at gayon din ang kanyang malubos na pagkilala sa mga prayer warriors na kabahagi sa pananalangin ukol sa kanya. Aming Ama at aming Diyos, inyo pong patuloy na iparamdam kay kapatid na Mirna Bennett na hindi siya nag-isa sa kanyang laban. Higit sa lahat ay naririyan ka lagi sa kanya na makapag-provide, Panginoong Diyos, ng kapanatagan, ng kalakasan, ng kagalakan, at pag-asa sa iyo sa gitna ng pinagdadaanan niya, Panginoon. Well, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, lahat po ng kanyang mga laboratory at tests na kanyang pinagdadaanan. Meaning, O Lord Jesus Christ, lahat po ng mga medical treatment na ginagawa sa kanya. Inyo pong pagpalain, pangunahan, pati na Panginoon ang medical hospital at gayon din ang kanyang doktor mismo, Panginoong Diyos, i-bless mo at kasangkapanin na mabisa. Pero higit sa lahat, Panginoon, ikaw na pinaka-doktor ng lahat ng mga doktor, ikaw naming kinikilala na Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, great provider, great healer, and good shepherd namin, O Diyos. Allow us, Lord, that Jesus Christ to uproot the cause of her cancer in her left breast, O Lord, that Jesus Christ. Yes, for her complete healing and recovery, restoration, good health and wellness, O Lord, that Jesus Christ. Gayon din, Panginoon, inyo pong ipadaloy sa Kanya ang anumang kanyang pangangailangan na espiritual na makapagpapalakas, makapag-encourage, makapagpapatibay sa Kanya at gayon din ang mga financial na Kanyang pangangailangan, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, Thy will be done, Your kingdom come, Lord Jesus Christ, to the life of Sister Mirna Bennett and her whole
family that indeed at this point in time we entrust unto you. All of this, O Lord Jesus Christ, we ask in Jesus' name. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ka, o aming Ama at aming Diyos. Hindi lamang ang mga kapatid na yan ang merong mga pinagdadaanan na karamdaman. Marami, Panginoon. Sa bawat sulok ng mundong ito, Panginoong Diyos, katulad po ng mga cases ng pandemic, at sa lahat ng mga magkakaibang klase ng karamdaman, Panginoon, sa bawat isa na laman ng pag-amutan. Maliliit man o malalaki man ng mga pag-amutan, saan man dako sa buong mundong ito. Na kayo po, Panginoong Diyos, ang higit na nakababatid sa bawat detalye ng kanilang mga pinagdadaanan. Katulad din po, Panginoon, ng mga ipinapanalangin po namin araw-araw. Betty Jane Osalia Bersosa ng Ilagan City, patungkol sa kanyang asthma at tonsillitis. Auntie Marley Mariano Chan sa bandang Calaugan City na nagdadialysis. Aitzian Pulido ng Calawag, Quezon sa kanyang mga pinagdadaanan na chemotherapy. Brother Ruel Lusong Yumel sa kanyang stage 4 cancer at gayon din sa kanyang mga pinagdadaanan na dialysis. Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas na may kinalaman, Panginoon, sa kanyang heart ailment, mabagal na tibok ng kanyang puso. Nika Cruz sa Bagtas ng Limay, Bataan, sa mga pinagdadaanan din niya, Panginoon, na chemotherapy ng kanyang liver at gayon din sa mga iba pa na kanyang iniinda. Gayon din ang Deaconessa Nelda Salanga ng Bataan, Erwin Santos ng Bicol na 2 beses sa isang linggo na nagdadialysis. Pastor Pablito Poliantes ng Binangan Rizal sa kanyang recovery mula sa mga nakalipas na kanyang pinagdanan na stroke. Gayon din ang Pastor Elsa Perido at ng kanyang anak na nagdadialysis diyan sa Banang Cardona, Rizal, Nanay Sophia Mercado at Nanay Rabelina Makatugal diyan sa bandang Bataan for their recovery and complete healing. Billy Ripalda ng San Isabela na diabetic. Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela. Yes, patungkol sa kanyang rheumatic heart disease. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Maricel Gadi Tantengco ng Hermosa, Bataan, patungkol sa kanyang asthma attack, at ang kanyang high school friend na si Rose Stanislao na mayroong cancer, at maging ang kanilang pastor na si Errol Regala ng IRM Evangelical Church diyan sa bandang Hermosa, Bataan, para din sa kanyang recovery and healing. Andy Dabo na nakaranas ng stroke, Emelita Barcela na nasa stage 4 kidney failure. Sila mula diyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Pastora Baby Bulgado ng Calaucan City, ukol sa kanyang cataract, insomnia, vertigo, at gayon din ang kanyang anak na si Connie Bulgado. At maging ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Kapar na nangangailangan, Panginoon Diyos, ng patuloy na divine intervention mo para sa kanyang malubos na kagalingan, recovery, at gayon din sa kanyang mga pinagdadaanan po ng mga chemotherapy. Tita Corazon Navarro, Meriel Navarro, at Reynaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan.
Yes, para din sa kanilang kagalingan at recovery, good health and wellness. Sister Mirna Sanchez Rapananda Kanay ng Sydney, Australia na nasa Pilipinas ngayon. Maging ang kanyang mga kasama sa kanyang pinagdadaanan din na severe diabetes. Evangelist Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan for the complete restoration ng kanyang skull at gayon din po na sa mga iba pa na kailangan po na ma-restore patungkol sa kanya. Kapatid Amelita Celeste ng Talim Island, para din po sa kagalingan, sa anumang kumikirot, sumasakit sa kanyang ulo at sa mga iba pang bahagi ng kanyang katawan. Yes, for good health and wellness, pati na Panginoon ng kapatid na Nenita Ramos, at ang kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez diyan sa bandang Chicago, Illinois. Para din Panginoon sa kapatid na Grace ng kanyang kagalingan sa kanyang left breast at gayon din sa mga radiation na kanyang pinagdadaanan Panginoon Diyos. At gayon din ang patungkol sa lumbar spine ng nanay Nenita Ramos. Iyas Holy Spirit Domingo ng Quezon City sa kanyang ulcerative colitis. Gayon din ang kapatid na Ann Navarro for continuous normalization ng level ng kanyang sugar para matuloy ang kanyang operation, di umano, sa kanyang shoulder tendon na naputol. Gayon din ang kapatid na David Perry na diabetic, restoration ng kanyang eyesight. Rose Perry sa kanyang pinagdadaanan din na osteoarthritis. Jane Lumacan na merong heart disease for mitral valve replacement. Demetria Buesan na merong breast cancer stage at 3B. Gayon din Panginoon ang kapatid na Ani Angkas Rocafor na diabetic at kapatid na Julius Arcipe sa kanyang liver cancer. Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church ng Cebu City, ukol naman sa kanyang prostate at heart enlargement. Lahat po sila, Panginoon. Kaming lahat, O Diyos, nagkakaisa, nag-agree. Yes, na-claim, dinideclare, O Lord that Jesus Christ, para po sa kanilang lubos na kagalingan, recovery, restoration, good health and wellness. And even for spiritual and financial provisions, O Lord, that Jesus Christ, and let your will be done to each one of them, and even the family that they belong, for you to bless and to provide everything they need. Bless their livelihood, bless their faith, and His spiritual lives, O Lord Jesus Christ. Yes, Lord, hindi lamang kagalingan sa mga sakit, pangkalusugan, kundi sa anumang klase ng sakit, panlipunan man, pang-social man, pang-environment, pang-gobyerno, at sa lahat ng larangan, Panginoon. Sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, for that rapid, continuing act of your miraculous healing spiritually to all people in this world, to all your creation, to all nations, families, communities, institutions, and among others, O Lord Jesus Christ. And therefore, Lord Jesus, we pray that we'll continue to use mightily all churches, church workers, and even our lay people, the members, as we indeed go along the way of proclaiming the gospel for the transformation of church and society and even of communities and families, every nation, the whole world, Lord Jesus, and we ask for, O Lord Jesus Christ, that your kingdom, yes, will indeed flourish to all of this with the glowing sense of your righteousness, holiness, O Lord Jesus Christ, and all the provisions, the promises, your purposes, your will, your desires,
O Lord, for the goodness and betterment of all people and of all communities and of all nations, the whole world, O Lord, that Jesus Christ, as we indeed continue to await the coming in of your promise, of your return, so that your kingdom will come into its fullness, and even your vision for a new heaven and a new earth, O Lord, that Jesus Christ will be finally and fully realized in due time, in your time, O Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng kapahayagan ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, ng iyong malasakit sa bawat isa amin. Yes, salamat po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, patuloy na i-bless Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, lahat ng mamayan, lahat po ng mga leaders, lahat po ng mga programa, mga proyekto, at lahat, Panginoong Diyos, ng mga gampanin, Panginoon, ng lahat po ng different sectors of the society, different branches, and even the different agencies and departments doing their works. O Lord, that Jesus Christ, anong problema sa economy, anumang problema sa peace, anumang problema, Panginoon, sa kabuhayan, anumang problema sa agriculture, anumang problema sa lahat po ng larangan, trapiko, at gayon din sa insurgency, at gayon din, Panginoon Diyos, sa mga problema, sa mga kaguluhan, sa gera, problema sa pagkain, at napakaraming mga problema, Panginoon, na yumuyugyog sa bawat bansa sa buong mundo ito. Well, we ask for your continuing divine intervention. Yes, to instill to each one of them, especially those who are in that position of accountable governance, wherever it be, and it be, O Lord Jesus Christ, that your will be done. Yes, for them to be good stewards. For them, O Lord Jesus Christ, to be transparent, to be honest, and to be your servants, O Lord, that Jesus Christ. Bless all of us, bless our OFWs, wherever they are. Bless, O Lord, that Jesus Christ, the entirety of your creation. Yes. Bless all churches, all schools, bless all in the transportation arena and everything, O Lord Jesus Christ, including our individual state of life, O Lord Jesus Christ, of which we are now again rededicating unto you. May your will be done, O Lord Jesus Christ, to each one of us. In Jesus' name we pray, we indeed acclaim and declare all our prayers, all prayer requests before your presence, and ask for your favorable response to all of this. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Nagkakaisa, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Maraming salamat po sa presence ng bawat isa, sa ating mga pag-like, sa ating pag-comment, sa pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share sa bawat episode ng Ride on the Ministry. You may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan, at gayon din, purihin natin ang Panginoon. Kumusta ang kalagayan ninyo sa inyong mga pamilya? Well, dito po sa amin ay maabala kami sa mga iba-ibang mga concern, lalo na sa aming community, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, that all of us, every day, we need our prayer intervention. Di po ba mga karaydon sa Panginoon Diyos? Hallelujah! At gayon din na araw-araw sinasabi natin, God bless and protect us all always through the presence, the power and acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever, Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom to all of you. Well, ating pong tungayan ang bawat comment na inyo pong parating sa Ride on Ministry. Kumusta ka, kapatid? Josie Rose Evangelista Salben ng Maria Aurora. God bless the whole family. Purihin natin ang Panginoon sa kanya-kanya. Good morning. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. With everybody po ng puso at gayon din ang panalangin. Yes, likewise at gayon din mula dyan sa bandang California, USA. Kapatid na Violeta Saturno Silvestre, kumusta kayo na dyan, mga Pilipinos, at gayon din ang buong pamilya? God bless you all. God bless your family. Purihin natin ang Panginoon.
Ang kanyang comment, good morning Bishop and to all. Thank you very much. Likewise, wherever you po ng tatlong prayer. Gaya di ba lang sa ating kapatid na Governor B, Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Manila. Emoji po ng kanyang pagbati na may sinag sa kanyang likuran at gayon din na tumaas ang kanyang dalawang kamay at sumisigaw sa upang marinig siya. Good morning! Maraming salamat po. Good morning po sa inyo lahat dyan. At gayon din ang kanyang added comment, emoji po ng prayer, may star at sa ribbon meron nakasulat na blessing. At gayon din ang kanyang emoji ng puso ko ay pink at meron nakasulat na amen at may exclamation point at 5 stars. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta? My dear Kumari Educator Jocelyn Makatunggal Baklig ng Sito Balang, Bataan. Yes, gayon din ang iyong na asawa, Reverend Alex Baklig ng Just Living Water Medicines, Barangay Kabgabin, Maribeles, Bataan. God bless the whole family of Baklig at gayon din ang mga pinagkakabalan yung mga ministeryo at paglilingkod sa araw-araw. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen. Sa payo ng kanyang comment ay a blessed Friday, Bishop Ate Jean. Lola Biyahin to all, Karaydon Ministry. Thank you very much. God bless us all. Thank you sa inyong lahat din. Wherever you po ng tatlong prayer at gayon din ng tatlong puso. Purihin natin na kayong hallelujah at praise the Lord. Kapatid Kumaring Jocelyn, nasaan ka ba nung nakaupo ka, nakasuot ng kasuutan ng mga igurot? Saan ka ba naroon noon? Bagay na bagay mo yun? Palapakan naman natin. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Nung tinignan ko ay parang nasa edad lamang na kabataan ito. Yes. At kahawig pa ng kanyang dalawang ladies na mga anak. Purihin natin ang pagagayin di mo lang sa ating kapatid na Nila Tolentino Feria Manzano. Kumusta? God bless Feria Manzano family. Purihin natin ang Panginoon. Saan? Doon na mismo sa bandang barangay Portal ng Rizal, Nueva Ecija. Yes. Parating mo ang paumusta dyan sa bandang Gateway Methodist Church. Purong Panginoon sa inyong mga gawat. Gayon sa mga member dyan. Kanyang comment, blessed morning po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hilda Minay, kumusta ka na? Yes. God bless the whole family. Purihin natin ang kayo ng kanyang comment. Buti pa na panalangin may star at gayon din sa ribbon na iba na nakasulat na blessed. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment. Good morning, Bishop. Have a blessed, pleasant, and wonderful morning today. God blessed your families. Amen. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din, kumusta po kayo, Lola Bell? Dyan sa bandang City Balanga, Bataan. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Mabiyayang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo, kapatid na Olivia Pia Bueno? Dyan sa bandang Kabanggan, Zambales. God bless the whole family. Basta rin ho ang Agoo Methodist Church yan sa bandang Agoo Barangay na yes, halos ilang hakbang na lang ay dagat na. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang comment, amen. God bless everyone. Thank you very much. Kayo po sa inyo dyan at one emoji ng prayer. Gayon din po mula sa ating kapatid na Pastola Leonola Dato ng Sito Balanga, Bataan at gayon din ng Whole Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless. Yes, the whole family and your ministry and leadership. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Ate Jean, Lola Biat sa ating lahat. Magkapatid, maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kapatid na Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Good and blessed morning po again, Bishop Jean and Lola B. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wherever di po ng buka ng tao, puso at gayon din ang prayer. At gayon din ang kanyang pagbati na yes, good morning. Maraming salamat din po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kapatid na Agnes Absalon?
Nice to meet you again in this live streaming. God bless the whole family. Purihin natin ang Panginoon dyan mismo sa bandang San Mateo Isabela. Purihin natin ang Panginoon kababayan. Hallelujah. Yes, at the Bishop Litangonan, blessed day po. Thank you very much. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Kumusta kapatid na, yes, parang kilala kita, woman worker. Alagina Gabinete Castillo dyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan. God bless Castillo family at gayon din ang iyong ministry. Ang kanyang comment, God bless po Bishop for God's glory. Praise the Lord. Yes, thank you. Likewise. Kumusta Pastor Pablito Pulyantes dyan sa bandang Binangon, Rizal. God bless the whole family. Ang kanyang comment, good AM po Bishop. Salamat po gayon din po sa inyo dyan. Kumusta kapatid? Na maabala, kapatid na Achi Maria Netita Pundo ng kanyang tunay na pangalan. Diyan sa Badang Cebu City, Cebu, Visayas, mayong adlaw sa tanang dagasalamat. Mayong buntag, yes. God bless Pondon family and even your ministry, whole world friendship prayer, bigay laban sa COVID-19 and your medical work in the hospital, yes. Comment, blessed morning po sa lahat. God bless all. Good morning, Bishop Ma'am Jean. Ate, God bless po. Thank you very much. Gayon po sa inyo lahat dyan. With emoji po ng talbo sa malunggay. Panalangin, peace, bulaklak ng sunflower at gayon din ang gumamela. At gayon din ang kanyang emoji ng puso kulay pink na meron nakasulat na amen, 5 stars. At gayon din ang kwadrado kulay itim. Merong lumalabas dito na itim at gayon din dito na pula at gayon din na merong lumalabas na sinasabi na glory. Glory to God in the highest. Purihin natin na tayo gayon din na kung saan ay emoji na nakasakay siya sa sinakyan mo dito kapatid na Aji. Wheelchair ba yan? Saan ka ba pupunta? At gayon din nakaganito siya. At, so may sigaw siya ng yes! Yes, may exclamation pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang pagagayin din. Yes, pagkatapos ay tumayo siya. At gayon din, itinas niya ang kanyang dalawang kamay. Yes, lumabas po, nagsulputan ng mga stars. At gayon din, sinisigaw siya, thanks! Purihin natin ang kanyang welcome. Maraming salamat din. Kumusta kayo dyan sa Badang Nueva Ecija, kapatid na Bella Dios Pinto? God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed evening po, Bishop Lito Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan. At sa ating lahat po, God bless po your ministry and God bless us all po. Maraming salamat. Gayon po sa inyo lahat dyan. Whenever po ng dalawang prayer, gayon mo ka ng tao at gayon din puso na merong bilog na maliit dyan sa ilalim po ng puso. Yes, at gayon din ang kanyang emoji ng prayer. May 4 na stars at blessed sa ribbon. At gayon din ang puso na kulay pink, may amen, may 5 stars. At ang kanyang added comment, amen po, Bishop Litangonan, whenever po ng prayer mo ka ng tawag, gayon din ang puso. Hallelujah! Added comment mula sa kapatid na Josie Rose Evangelista sa Leben. Amen and amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. So God be glory at God bless you, John. With 3 emoji ng prayer at gayon din ng puso na dalawa. Purihin natin ang Panginoon. Added comment mula sa kapatid na Bel Diaz Pinto. Amen. With 2 emoji ng prayer mo ka ng tao at gayon din ang puso. Thank you, Lord, for your goodness sa patuloy na pag-iingat at walang hanggang pagmamahal with same different emojis. At gayon din sa kapatid na Augustine added the comment, amen, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, at gayon din added comment mula sa kapatid na Bel Diaz Pinto. Thank you po so much, Bishop Litangonan, sa words of God at sa lahat ng prayers. God bless us all po. Amen. 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 Binibigyan po ng 4 na prayer na 3 buka ng tao, gayon din 2 emoji ng puso. Puri na Panginoon. Welcome to God be the glory. Yes. Kumusta, Pastora Baby Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila? God bless Bulgado family at gayon din ang iyong maabalang ministeryo na pinagkakabalan. Hallelujah!
Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito Napaka. Yes, ano po yung napaka? Palapakan natin, alam natin kung anong karugtong nun. Hallelujah! Puri na Panginoon. Yes, the Lord na ginising tayo sa mabuting kalagayan. Palapakan natin si Lord Jesus, nagising tayo lahat. Thank you sa Ride On Ministry. Welcome. God bless you more. Thank you very much likewise. To God be the glory. Bigay po ng puso, bulaklak ng rose, at prayer. At gayon din agad kami mula sa kapatid na kumari, Educator at Jocelyn Makatugal Baclaig. Amen at amen. At gayon din ang emoji comment na kapatid na Lola Bell. Yes, ang tawag dyan na maraming bulaklak na kapalibot at gayon din ang sa gitna nakalagay po na we love you. Thank you very much. Likewise, magmahalan tayo. Yes. Gayon din mula sa kapatid na Agustina did comment. Amen, amen. With energy po ng prayer. At gayon din ang kanyang added comment na wala ilaw. Yeah. Yes. Purihin natin ang Panginoon saan ho na walang ilaw. Diyan po sa inyo. Oh yes, purihin na Panginoon. Yes, sabi nga ni Lord, yes, sa creation let there be light. At nagkaroon po ng light. Purihin natin. Gayon din sinabi ni Lord, I am the light of this world. At gayon din tayo magsilbing mga ilaw ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Magi ang kanyang added comment. Ayon, meron na. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Meron na. Purihin ng Panginoon bukas. Wala again the whole day. Wah! Yes, yes. Salamat na lang at iyan po ay isa sa mga mayoryang concern ng bagong administration patungkol po sa energy. Yes. Ang mga tinatawag niya mga mix energy na kailangan natin. Yes, katulad ng windmill, katulad po ng solar, at katulad po ng nuclear, at gayon din ng iba pang mga tinatawag di umano na meron kinalaman sa energy. Puri na Panginoon, gayon din na kung saan ay yung mga napakarami na kung saan ay mga blessing ni Lord sa Pilipinas, lalo na sa bandang Mindanao, at na kung saan ay dyan pala matatugpuan yung mga deuterium, at kung yan ay makukuha yan, at gayon din sa malapit sa pinagkukunan ng gas, Alampaya, yes, at gayon din dyan sa bandang West Philippine Sea, na meron mga oil na kung saan ay galing pinagkalo ng Panginoon sa bansang Pilipinas, na lahat yan ay talaga naman na mapag-isipan kung paano ang mga blessings ni Lord para sa Pilipinas ay maaaring makatugon, at lalo na dyan sa bandang Bata na kung saan ay pinag-uusapan na patungkol sa nuclear energy, di ba dyan sa bandang, ano ba lugar yan? Sa bandang Murong Bayan, Bagat? O ano ba lugar yan na malapit sa dagat na kung saan ay ilang taon na nakalipas? 36 years, panahon pa ng dating senior na presidente na Marcos, na kung saan ay nung nawala siya hindi na pinagpatuloy na sumunod na na nalungkulan, at ngayon ay binubuhay. Tingnan natin ano ang mangyayari dyan sa mga proyekto na nakabahagi ng mga infrastruktura na i-bless ng Panginoon ng bansang Pilipinas, at gayon din na kung saan ng mga pamunuan na maging matapat sila at hindi sila maging tiwali. At yes, kaya i-bless natin ang Pilipinas at panalangin natin lagi. Yes. Gayon din natin kung may po na sa kapatid na blessings of shalom to everyone. Thank you very much. Everybody po ng puso. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments, at gayon din sa mga manonood pa, at gayon din sa mga magko-comment pa after this live streaming. Yes, salamat po sa mga kapatid natin na kung saan ay naging kabahagi ng ating gawain. Di man kayo nag-comment, pero ng inyong presence, in-acknowledge natin, pinapasalamatan natin. Katulad po ng kapatid na Every Step, Every Nation, Brother Erner Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless Felix family. At gayon din ang kapatid na Tita Para sa Navarro dyan sa bandang Sito Balang, Bataan. God bless Navarro family. Ulihin natin pa gayon din ang kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang California, USA. God bless Nunan family. Villanueva de la Cruz sa Pampalaca, Batangas. God bless de la Cruz family.
At gayon din ang kapatid na Analisa Tomas diyan sa Batang Maryland, USA. God bless Tomas family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, i-bless naman natin si Lord Jesus. Shout out sa Kanya. Yes, magandang umaga po Lord Jesus. Holy Spirit, Diyos Ama, ang nag-isang Diyos na hayag sa tatlong persona. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang libo-libo, dumabilang sa katutak ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. At gayon din ang buong kaharian ng Diyos na siya namang kliniklim natin, dinideclare natin araw-araw, kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalang sa badi sa atin mula sa episode 868 tung sa marami pang episode natin pong harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga, samantalang araw pa ng Linggo alas 6 ng gabi. Yes, purihin natin ang Panginoon na may we enjoy the whole day. Makakumpis natin ang gawain natin sa buong maghapon na ito na may kagalakan, kapanatagan at mayroong katagumpayan. Babay po sa badi sa atin at sa muling pagkikita.